Yon, so magandang gabi mga kaibigan. Welcome back po sa ating YouTube channel. May panibagong video na naman si Teacher Kevin PH. Ngayon, gagawa lang tayo ng guide kung paano nga ba magpalit ng processor or mag-upgrade ng processor sa inyong system unit. Pasensya na po sa kuko natin mga kaibigan ha, kasi nag-aayos din po tayo ng printer. So meron po tayong pang demo dito mga kaibigan, yung ginagamit natin dito sa shop na isang system unit, no? Try nating palitan ng bagong processor. Okay? Magiging guide na lang po sa inyo to mga kaibigan ha. Very risky po tong mga ganitong operation natin sa ating computer kasi baka mamaya pwedeng magpalya at very sensitive din yung mga piyesang ganito. Speaking about processor, especially sa mga pins mga kaibigan, dapat yan walang nabebent na mga pins. So ito, may kanya-kanya naman tayong design ng heatsink, no? Itong sa akin siguro by far the simplest din. Merong 4 na screws. Then, merong lock. And then, tatanggalin lang natin yon. So, tinatanggal lang po natin dyan yung 4 na screws. Then, yung lock, tanggalin lang din. Careful lang dito. Huwag didiinan or whatsoever. Huwag ipupush or whatsoever. Iwasang mabent ang mga pins. Yan. Kasi later on, pag no display, yan, finish na. So, yan. Tinanggal ko lang yung isang lock dyan, mga kaibigan. And then, inaangat ko na yung heatsink niya. Yan. Meron pang hindi pa pala natanggal na screw. Angat lang, then boom, nandiyan na yung processor natin. Tanggalin nyo lang muna yung heatsink dito, pwede nyo linisan. Syempre, tatanggalin din natin yung mga excess dyan ng mga dating thermal paste na meron. So, ni-remove ko lang muna saglit yan. And then, yan, tatanggalin natin yung processor. Lilinisan din natin, tatanggalin natin yung excess, yung mga tumigas ng mga thermal paste para later on mag-apply tayo ng thermal paste. Oops, tinira muna ng paintbrush dahil sobrang alikabok na. Then, hila. May kanya-kanyang lock mga kaibigan ha. Magkakaiba po yung lock natin. Ito sa akin, by far, katulad ng nasabi ko kanina, yung simplest ata yan. Yan, be careful sa mga pins ng ating processor mga kaibigan. Kasi possible, once na mabent yan, finish na tayong lahat. Unsuccessful operation kapag kaganoon. So, yan. Tinatry ko nang ilagay yung bago. Lalagay na natin mga kaibigan yung processor na bago. Magkakaiba naman tayo ng units mga kaibigan, no? So, very important talaga na i-search nyo rin, no, kung paano i-upgrade yung unit ninyo, kung kaya ba ng motherboard ninyo. Okay, so again, demo lang din natin to. And after that, maglalagay na tayo ng thermal paste, anti-overheating. Kunti lang yung nilalagay dito yung Kevin PH. Yan. Okay. And then, yung ating heatsink. Linisan na rin natin kasi masyadong madumi. Ito sa mga very risky na parte, no, ng pagiging isang technician. Minsan yung iba binabarat nila. Wag naman sanang ganon. Hirap naman. Brush-brushan lang natin yung itong heatsink. Then after that, lalagay na natin to. Merong sabitan to mga kaibigan eh. Yan. Then lagay natin yung mga screws. Para may kapitan siya agad. Dahan-dahan lang din ulit. Mas maigi dito, disassemble nyo lahat, tanggalin nyo yung board, no, yung power supply para mas mabilis nyo mailagay. Dito kasi sa atin tamad style, Ome. Yan. So may lock dito. Then dito, kailangan nyo lang din i-place ng maigi. Then maglalak yan. Boom. So nakapag-lock na siya. Lagyan na natin lahat ng mga screws. Yan lang kasimple mag-upgrade ng processor. Wala nang maraming eksena yan mga kaibigan. As is. And syempre, gandahan, ito-test na rin natin kung okay na ba siya. Basta make sure na tignan nyo kung compatible ba sa board ninyo ito o hindi.
check nyo maigi. Walang masama kung magtatanong kayo. Okay. Lagyan na natin yung ating RAM. Oops, may dumi. Okay, so testing natin. Lagyan na natin yung kanyang hard drive. At least yung natutunan natin kung paano mag-repaste at kung paano magpalit, no? Ayan, testing ko. Right, so naisalpak na natin mga kaibigan, no? Ngayon, matter of testing na tayo, syempre. Connect na rin yung ating monitor. Pag di yan nag-on, finish na. Okay, so turning on. Tignan natin sa display. Alright. Okay. So demo lang yung ginawa natin mga kaibigan, ha. Check nyo maigi, be careful lang din sa mga components, sa pagdalaw ninyo, whatsoever, kasi very risky yung part na yan. Yung TED unlock mo to, yan ginawa rin ng OJT natin. Sinubukan niyang i-unlock gamit yung high-resolution CDPE and successful naman siya so far. So nonetheless, opening yung PC natin, okay na okay siya, no? Yan. We're good to go. So pinalitan natin to ng kanyang processor mga kaibigan. Okay, so hanggang dito lang muna. Maraming salamat sa inyong panonood at huwag niyo pong kakalimutang mag-subscribe. Naway mapuno ka someday.